Uy, etong matindi. Marites noon, nakikita na ngayon, BP Sara Duterte, sinakripisyo ang ama. Mga kababayan, noong mga nakaraang mga content natin, di ba naglabas po ng payag itong si Kitty Duterte na meron daw isang akala nila kakampi pero nag-traitor daw sa kanila. Di ba? Yun daw yung pinakamasakit. Pakita ko nga sa inyo para mas maganda at makuha natin yung konteksto. Ito po yun, mga kababayan. Pahayag ni Kitty Duterte, sabi niya, ang pinakamasakit sa lahat yung natuklasan mong nilaglag ka na pala nang hindi mo alam ng tinuturing mong kakampi. Diba? Mga kababayan, ngayon, may bali-balita po na tama tayo ng spekulasyon, tama tayo ng opinion that it was China who betrayed Digong Duterte. Ito, mga ka-GP natik, sabi dito ng GMA News, okay? Duterte denied asylum in China before ICC arrest. Say source who detailed the arrest. Sinabi rito, China allegedly rejected Rodrigo Duterte request for asylum before he was arrested by the International Criminal Court or ICC. According to a source who provided details how the former president was arrested by Philippine authorities. According to 24 Oras, a report by Maki Pulido on Thursday, a trusted source said Philippine authorities have been preparing Duterte's arrest in the implementation of an ICC warrant since January as part of Oplan Tugis laid out by the Philippine National Police or Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Yan yung pinamumunuan nitong si General Torre. According to the source, PNP Chief Romel Marbil commanded CIDG head Nicolas Torre to place Duterte under police custody as soon as the ICC issued the arrest warrant for Duterte for murder charges connected to crimes against humanity in connection with his deadly drug war. On March 7, Duterte flew to Hong Kong to attend an event with overseas Filipino workers. It was also the same day when ICC pre-trial chamber 1 issued the warrant of his arrest. At this point, the PNP was already in close coordination with the International Police Criminal Organization or Interpol. The source said CIDG prepared to apprehend Duterte in Hong Kong. Pinano po ng CIDG na doon hulihin sa Hong Kong itong si Duterte. But the Hong Kong police refused to cooperate with Interpol as China is not a member or party of the Rome Statute. Hindi kasi sila kasama ng hindi sila kasali sa ICC. Sabi pa rito mga kababayan, authorities continued to monitor. Binabantayan daw nila ang activities ni Duterte for CIDG agents up to his return to the country on March 11. It also said 6 members of the Hong Kong police escorted Duterte and made sure the former president boarded his flight back to the Philippines. The same source said Duterte asked for asylum. Ito na, mga kababayan, Sir Michael Pangan. The same sources said Duterte asked for asylum in China but was denied. He reportedly had 5 confirmed bookings back to the Philippines. Oh, mga ka-GPnatics, ayan. Noong una, puro lang tayong haka-haka. Puro lang tayo espekulasyon. Pero lumalabas na ngayon ang katotohanan na si Digong talaga ay totoo pong hindi tinanggap ng China. Kasi base sa mga resources na nakita ko, hindi sila member ng ICC
Pero ang China is member din po ng Interpol. At ayaw nila na sila po ang mag-implement ng warrant of arrest. 'Di ba? Ang Interpol wala po silang local police. 'Di ba? Ang gagamitin nilang police ay yung police of the state. Kung ikaw ay member ng Interpol, yung police nyo, yun ang gagamitin. Dahil member nga kayo ng Interpol, yun ang magiging police mismo ng Interpol, yung state police. Kumbaga dito sa Pilipinas, mga kababayan, pag Interpol ang kausap natin dahil member tayo, wala silang police na talagang mag-implement para manghuli, pero ang gagamitin nila yung PNP. Which is the same exactly what happened nung si General Torre po ang nagkandak ng arrest dito kay Rodrigo Roa Duterte. So hindi nga po talaga siya tinanggap. Tapos nagulat tayo, ilang oras pa lang may pahayag na ang China na wag daw natin tawag dito, wag man lang natin nasalingin o wag daw makialam ang mga politiko sa pag-aresto kay Duterte. Pinagtatanggol lang China pero hindi naman tinanggap. Hindi, masakit talaga yon, Mamali Narcena, sakit ng sampal ng katotohanan nang yung tinuturing mong kakampi, yun pala ang maglalaglag sa'yo. At hindi lang naman yan. Hindi lang China. Kasi mga ka-GP Natics, nalaman nyo na mayroong warrant of arrest. Pero anong ginawa ng anak? 'Di ba? According to the report din, pinauwi itong si Rodrigo Roa Duterte ng anak kasi sinabi, walang manghuhuli sa'yo. So parang lumalabas talaga na itong si Rodrigo Roa Duterte ay ginawang sacrificial lamb para magkaroon ng empathy, to get media mileage, at for the sake of 2028 election. 'Di ba? Anong katibayan natin kung bakit natin 'to sinasabi na 'to? Mga kababayan, si Sara Duterte mismo nagsalita, 'di ba? Nagsalita siya at ang sinasabi nitong ni Sara Duterte, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam, wala siyang nararamdaman. Ito, pakinggan ninyo. Wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni. Pero inyo itong si Sara Duterte, parang hindi ko nakikita sa kanya yung love sa kanyang tatay na tinanggap niya na lang na ganun-ganon. 'Di ba? Kung titingnan mo mga kababayan, it really reflects, it really corroborate to what the report says that someone is actually who advised the former president to go back in the Philippines. Na walang huhuli sa kanya. 'Di ba? Dito sa pahayag ni Sara Duterte na to na wala siyang nararamdaman. It seems like to me that alam niya na yung mangyayari. It seems like to me, mga kababayan, na talagang this is all well planned. Parang sabi ko nga parang mas gusto pa na ata nila na si Digong Duterte nandoon. Kasi, kita nyo alagang-alaga. Mga kababayan, yun lang, hindi kayang bigyan ng iba pang medical ata yung kagaya ng penta. 'Di ba? Hindi yun bibigyan basta-basta ng gobyerno ng Netherlands, si Digong. Alam nyo naman ang epekto kay Digong noon. Makikita nyo, mapapansin ninyo kung di ako nagkakamali. 'Di ba?
Pero si Digong, kapag feel ko, siya ay nakapenta, talagang kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Diba? It seems like he was not hurt pag ganung siya ay o hindi niya nararamdaman yung pain. Kasi pain reliever. 100 times or 50 times more than morphine, more than opioid. Etong fentanyl. Si Digong, ang lakas magsalita, ang lakas magmura. At tipong, itong si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa Pangulo. Pero pag wala ng tama, itong matanda, 'di ba? Biglang sasabihin niya, hindi ko sinabi 'yan. Wala akong sinabing ganyan. Kahit patayin niyo pa ako, ma'am, ng isang libong beses, hindi ko sinabi 'yan. Si Marcos, mabait 'yan. Si Marcos, hindi 'yan makapatay ng ipis. 'Di ba? Sabi ni Robert Castigador, ipaliwanag ni Sara kung sino si Piatos, Miggy Mango, J. Camote. Guys, pag punta or pag meron ng impeachment trial, lalabas at lalabas yan. Huwag kayong mag-alala. Diba? Huwag kayong atat. Hindi na nga matapos-tapos yung problema ng mga Duterte. Hindi nyo ba napapansin? Kung hindi ba naman sila masyadong atat din sa pagkuha, at sana kung sila ay naging matino na nahimik na lang, hindi puro paninira, tumulong na lang sa gobyerno, it could be at least, sabihin pa natin, baka mamaya hindi pa inilabas yung baho ninyo. Diba? Kasi naman, yung presidente namin, nagtatrabaho, gusto ninyo, sapawan ninyo, gusto ninyo, sumunod sa inyo at gusto ninyo, i-continue yung napagkasunduan nyo ng China. Yun din ang sinasabi ng iba. Pero, marami kasing espekulasyon. Meron pa nga isa daw babae si Diggs, kaya lang di ko naman makontent dahil hinahanapan ko pa ng mga iba pang ebidensya, 'di ba? Binabahay daw noon yung isa pang babae. At talagang ang pinag-uusapan daw dito ay yung mana. Etong si Hanelet, 'di ba? Nakita ninyo hindi rin sumama. Parang lumalabas daw itong babae na to, sinecure niya. Kaysa sumama, sinecure niya muna yung mamanahin. Patay tayo dyan. Ma'am Rose Baroga, shoutout. Diba, Rapi Bakungan, ang sabi niya pa, mag-move on na. Mga kababayan, ganun-ganun na lang ba yun? Kung tatay ko yun, ha? Kung tunay, kung talagang legit ang iyong pagmamahal, kung genuine, diba? Talagang gagawin mo ang lahat. Pero ganun-ganun na lamang ba yun? Yung tatay mo, alam mo, nandoon, matanda na. Kayo na nga nagsabi, matanda na. Tapos bigla mong iiwanan sa ere, move on na. Diyos mio, Sara Duterte. Yan ang sinasabi ko, masakit. Sabi nga ni Percy Lapid, sabi nga nung, sino ba yung may boss dito na nagsasabi sa akin, huwag pagkatiwalaan ang China dahil gagamitin ka lang yan. Pagtapos na yung gusto niyang kunin sa'yo, napakinabangan ka na, iiwanan ka rin sa ere. Kasi gusto nila, wala silang bahid. Gusto nila, mga kababayan, walang magagalit sa kanila. Kasi sabi, it could be possible kapag ang China ang humuli kay Digong Duterte at halimbawa sila ay tumanggi sa Interpol dahil nga kaalyado si Duterte, magagalit naman sa kanya ang international community. Diba? Move on mo lang, BP, kami hindi pwede.